sa bawat biyaya ng lupa? Ang sagot ay pasasalamat. Kasama sa bawat dasal, ang pakiusap na huwag mawala. Ang lupang nililinang upang maging biyaya sa lahat. Ako po si Nonoy Siplan ng Barangay Taratak. Yung tribo po namin, Katutubong Palawan. Binago ng pagmimina ang buhay ng mga katutubong gaya ni Nonoy. Maaaring sabihin na sila ang orihinal na may-ari ng lupaing mayaman sa nikel at iba pang mahalagang mineral. Nang maipagbili nila ang kanilang lupain sa mga dayo, nanirahan na lamang sila sa mga paanan ng bundok. Dati kasi, ang hirap ng buhay namin. Pag maraming mga tao, parang ayaw namin makipaghalubilo. Basta kami mamuhay lang sa kabundokan, gano'n. Nang maisabatas ang RA 8371 o ang Indigenous Peoples' Rights Act of 1997, nagkaroon ng royalties ang mga komunidad ng katutubo sa kinikita ng mga minahan. Kailangan makonsulta yung mga katutubo. Kung halimbawa mayroong mga pumasok na ganitong pagkakataon, mga pagmimina. So doon po yung umusbong na iba po yung aming pananaw. Doon po yung nabago yung buhay namin. Ngunit bukod sa IPRA Law, ang batas sa maayos na pagmimina ang naging daan sa iba pang oportunidad. Ang malinang hindi lamang ang lupa, kundi ang galing na taglay nila. Ito ang Philippine Mining Act of 1995 o RA 7942. Sa Philippine Mining Act, mayroong prosesong kailangang sundin ang mga minahan upang masiguro na sila ay nagmimina ng responsable. Ang MGB o Mines and Geosciences Bureau ang sangay ng DENR na nangangasiwa sa lahat ng lupaing mineral at yamang mineral ng bansa at naatasan na ipatupad ang mga bagong alituntunin sa responsableng pagmimina. Ang responsible mining para sa amin, you have to address issues on environmental protection. The mine should also absorb the cost. Ang unang batas kasi, PB 463 or baka earlier laws pa, does not mandate them, does not obligate them to put up funds for rehabilitation dahil sa batas Philippine Mining Act, obligado na sila magdeposito ng pondo. Yung bagong mining law provides more stringent regulations how to address yung environmental problem. Hindi lang yung environmental, pati yung social. Dapat social equity. May mga projects geared towards addressing yung concern ng community. Nakabantay ang MGB at DENR sa bawat bahagi ng proseso ng pagmimina. Bago pa man magsimula ang pagmimina, ay kailangang matiyak ng kumpanya na mapangalagaan ang mga aspetong pangkalikasan, pangpamayanan at ekonomikal ng lugar na kanilang miminahin. Napakagandang halimbawa nito ang ginawang progressive rehabilitation ng Rio Tuban Nickel Mining Corporation sa mga lugar na namina na. Sa tulong ng mga lokal at mga katutubo, napatunayang kaya pang maibalik ang pakinabang sa mga lugar na pinagbinahan. Dito sa TSF o Tailings Storage Facility 1 ng Coral Bay Nickel Company, napanumbalik nila ang yaman ng lupa. Tinamnan nila ito ng mga katutubong puno at halaman na naging dahilan ng pagbalik ng mga ibon at iba pang katutubong mga hayop sa lugar. Maging ang kanilang pandan plantation ay pinagkukunan ng kabuhayan ng mga katutubo. Sa Agata Mining Ventures, mahalaga na alam nila kung ano ang patutunguhan ng lupang kanilang pinimina, kasama na ang kapakanan ng mga maiiwan nila pagkatapos magmina. Hinahanda na natin ng community to empower them to become ready to accept our agroforestry projects. Part of our rehabilitation efforts ay yung ibabalik natin yung ganda ng kalikasan as part ng aming ecotourism sites. We work with the women organization and the fisher folks in our community na mabantayan nila yung kanilang marine sanctuary at ma-maintain yung ganda ng ilalim ng dagat. Marami sa amin dito nag-illegal fishing. Pero nung dumating ang kumpanya, mas natutunan naming mahalin kalikasan. Isa po akong local diver, nagka-lisensya po ako dahil sa kumpanya.
Nagkakabit po kami ng rap para pang salo dun sa mga nahuhulog ng mga ore na galing sa dump truck papasok ng barge. Kinakats namin yun para hindi diretso sa tubig. Ang mga tribong Mamanwa ay natutong magpalawig ng kanilang royalties dahil sa patuloy na pakikipagtulungan sa kumpanya. Laking tulong ang Agata kasi yung mga pangarap ay unti-unting natutupad. Para sa amin yung sa royalty, pagmamanage lang ng husto, malaki talagang impact sa community. Lahat ng mga minahan sa Pilipinas, ayon sa ating batas ng pagmimina, ay kailangan maglaan ng pondo para sa pagpapaunlad ng mga komunidad na nasa tabi nito. Ang tawag dito ay Social Development and Management Program. Sa ngayon, makikita mo yung public infrastructure, mga health facilities, may mga educational institutions. Yung road network natin ay established na at nakakapagbigay ng company ng mga mas malalaking mga proyekto tulad ng mga water system, mga schools para sa mga katutubo. Ganon din ang mga scholarship program. Naniniwala rin ang Lafarge Holcim Aggregates Inc. na malaking bagay ang pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan upang mas mapagyaman hindi lamang ang host community kundi ang mga komunidad sa paligid ng minahan. Ang banlik ay itinuturing na residual waste ng minahan at wala ng silbi. Ngunit sa mga taga-Angono, nabuo ang pagkakakitaan na hindi lang nakadikit sa kanilang kultura, kundi nakatutulong sa kalikasan. Nag-train ka ng tao, nagkaroon ng hanap buhay na sustain, may pagtutulungan si kumpanya, yung mga tao at saka yung gobyerno. So napakaganda nitong convergence strategy. Kasama ang mataas na pamantayan sa kaligtasan ng bawat manggagawa ay ang pantay na oportunidad na siyang patuloy na lumilinang sa kanilang galing. Nung unang pasok ko dito, ang alam ko lang talaga is welding lang talaga. Wala akong alam sa mga aggregates. Wala naman po silang pinipili kung babae ka o lalaki ka. Masaya ako kasi binigyan ako ng tiwala ng nakakataas at opportunity para madagdagan yung mga kaalaman ko. Gusto rin siguro ng mga boss na umangat din ako balang araw. Antay mo sigurong list na ragsak iti biyag ti miniro, antay ibaga nga nabak ng tayo. Kinapudpud na tatalangan na legal kami, illegal kami nga nabayag. Sa Cordillera Administrative Region, ang Minahang Bayan ay daan upang ang small-scale miners ay mapormalisa at mas madaling mamonitor. Ang pinakadireksyon talaga at ang pinakamahalaga na ini-implement ng MGB ay walang iba kung hindi yung tinatawag natin na yung formalization. Sa batas kasi, maaari silang mag-form into cooperative. Sa CAR, ang LIPMA o Luwakan Itogon Pocket Miners Association ang kauna-unahang nakakuha ng small-scale mining contract mula sa pamahalaan. Pagyamang kami kamang iti gobyerno ta linigal da kami. Ipagsayatan na ti legal awan ti da mga mangriribuking ka nga oreno ada ti da mga at least ada ti legal papers mo nga trabaho. Ang gandaan dito is meron na tayong sinasabi na yung interplay between the government na nagre-regulate at yung being regulated. And of course, dito sa pagbigay ng permit, yung social, environment, safety is taken into consideration na yun po ang inaalaw ng gobyerno natin sa activity ng pagmimina. Small-scale miners can mine responsibly. Yun din naman ang gusto nilang ipakita. They would also like to show na even if they are small-scale miners, they could also be responsible miners. They are very cooperative naman. That's why they welcome yung mga operations nila would be legalized. Responsible mining is very much possible both for large-scale mining companies and for small-scale miners. Dito LIPMA, kayang-kaya may nga responsible ito nga trabaho mita. Idi pa lang na ito nga inrugi mi. Dito intad iti apo Diyos kada kami na ito nga pagbiyagan dito ayan mi dito luwakan antamok. Nung malaman ko na meron siyang scholarship, tuwan-tuwa ako noon. Kasi ang laki nung privilege na yun. Hindi yan mapupulot kahit saan. Yung pangarap niya,
matutupad. Support lang ako eh. Siyempre, proud ako. Nung pumasa siya, tuwa-tuwa pati nanay ko, tsuing ko, lahat sila. May engineer na kami. Na-realize ko na may mas kaya pang ibalik sa ibang tao, sa community. Kaya ako mag-give back. Higit pa sa naitulong nito sa kalikasan at sa mga komunidad, pinakamalaki ang naiambag ng responsableng pagmimina sa paglinang sa kakayahan ng mga tao. Simula nung pagka-graduate ko, dito na ako dumiretso sa RTNFI Hospital. They believed in me and that's really humbling enough to say. I get to give back to the community who helped me improve so much in life and those who helped my family, not only me, to improve sa pamumuhay namin. I want my students to dream high for themselves. I know yung process ng pagiging responsible na minahan, hindi madali. Mining is a social transformer. Hindi lang yung individual na kakayanan ng tao yung nade-develop ng minahan, but the community. Naging chieftain po ako. Naging leader po ako sa isang lugar. Natuto po ako sa lakbay-lakbay aral namin. Nakakita po ako ng nung hydropower. Yung kung paano magtakbo yung kuryente sa isang lugar basta may tubig. Actually mga 5 taon na ngayon yung hydropower namin. Araw-gabi. So kaya ang feeling po namin, parang dito rin kami sa siyudad. Kasi mayroon kaming libreng tubig. Napakalaking bagay po yun. Kumbaga, hindi po maikumpara yan. Proud po ako dyan. At napaunlad ko po yung aking komunidad. Darating ang punto na matapos na yung termino ng pagmimina, kahit pa paano, kahit mayroong pagbabago, inisip mo namin, makatayo kami ng sarili namin paa. Kapag nakakita ako ng mga tao na nagbago ang buhay dahil sa pagmimina, nakakatuwa, nakaka-proud kasi bihira ito no? Ang isang minahan kasi ay very unpopular na industry. No? Pero kapag nakikita mo na may tagumpay sa isang komunidad at isa ka doon sa nag-contribute sa tagumpay, nakaka-proud. No? Nakaka-proud kasi alam mo na may iwan kang magandang legacy sa kanila. In mining, minimina natin yung lupa para magiging kapaki-pakinabang sa tao. At the same time, nafe-feel ko, nalilinang yung aking talento. Matcha-challenge ka paano mo gawing colorful yung color brown. Yung dating mga nangingisda lang, umaakyat lang sa puno, ngayon nakikita mo, nagiging landscape master, nagiging producer ng fertilizers. Mayroon na silang skills, mayroon na silang education na hindi mananakaw. After the end ng mine life, kaya nating sabihin na empowered na yung community and they could stand on their own, resilient and self-reliant. Are we doing it right? Is it enough? We've been asking those questions 4 or 5 years ago. But when MGB and the government were so active in making visits, doing audits in all our sites, we've been also very active in improving how we operate. Even the way we engage the community has been improved a lot. And I'd like to thank and congratulate the government, especially MGB, for doing this initiative. Very, very good. Very good. Responsible mining is worth it. We now have better and stronger policies in place to protect the environment and local communities and to mine with the long-term positive effect. We should not be wasting the massive mineral wealth of the Philippines when it can be used to benefit the people. Moving forward, our goal is to harness this mineral wealth for progress and development, and the key to that is responsible mining. Kasama sa paglinang sa biyaya ng lupa, ang pagtukla sa sarili at galing ng bawat isa. Yaman na siyang pinanggagalingan ng lakas at patuloy na pangarap.